What's up sa inyo mga chong? Welcome back to another episode. Tara, punta tayo sa Pacific View Deck sa may Nueva Ecija. Madadaanan din natin ang Dingalan, Nueva Ecija. So tara, punta tayo sa Nueva Ecija. Let's go! 1, 2, 3, 4. So what's up sa inyo mga chong? Ito nasa kalagitnaan na ako ng gabi. So madaling araw yan, siguro mga mag-aalauna. So napag-isipan ko kasi na pumunta ng magbiyahe at pumunta sa Pacific View Deck. So naisipan ko na naman na magliwaliw at pumunta sa magandang lugar sa Nueva Ecija. So bago ako pumunta doon pinag-isipan ko ng mabuti, saka iniisip ko kung maganda ba yung lugar na pupuntahan ko, and iniisip ko rin kung ano ang mga dapat kong gawin para pagdating doon alam ko na kung ano yung mga gagawin ko. So ang nangyari, nag-ayos na ako. Medyo hindi masyadong nakita dito sa sa video dito kasi medyo madilim. Akala ko kasi medyo may liwanag dito sa camera na to. So pinag-isipan ko rin muna kung ano yung mga paano yung papunta doon, saka kung hindi ba delikado. So ayun, medyo nag-ayos na ako dito. So mamaya na lang magbiyahe muna tayo. So dito na ako sa service road para magbiyahe. Let's go. Hey, what's up sa inyo mga chong? So ngayon ay kanina pa ako nasa biyahe. Umalis ako dito ng mga alauna ng madaling araw. So nandito ako ngayon sa service road, malapit dito sa NLEX. So pupunta tayo ngayon sa Nueva Ecija, sa Gabaldon. So first time natin makakapunta doon. So first time ko rin dumaan dito sa lugar na to, sa may service road na to. First time ko na makita ang lugar na to. So nag-iingat lang tayo kasi yung mga dumadaan dito malalaki yung mga truck na dumadaan. So magbukas na ngayon ako ng camera ko para makita nyo kung saan ako yung lugar na dinadaanan ko. So malulayo ang pupunta natin ngayon, papuntang Nueva Ecija. So ang kilometers na papunta doon ay 186 kilometers. So malulayo. So ilang oras ang biyahe? Ang nakalagay dito sa Google Map is 4 hours. Pero hindi natin inaasahan yan si Google, kasi si Google Map di naman talaga yan. So ang oras siguro natin doon na mga ilang oras tayo doon is 6 hours siguro. Yung sabi sa akin ng kaibigan ko So may kaibigan din naman kasi ako na sabi susunod daw. So hindi ko alam kung makakasunod ba siya o hindi. So siguro biyahe muna tayo ngayon, at mamaya na lang kapag malapit na ako or kung nasang lugar na ako. Okay? Let's go! Let's go! Let's go! What's up sa inyo mga chong? So
napatigil lang ako dito. So dito ako sa 7-Eleven. Nasa 7-Eleven ako. So papunta kasi ako dito sa 7-Eleven. Kaya lang may muna sa aking tricycle. So buti na lang hindi malakas yung pagkapunta sa akin. So hindi na masyadong napuruan yung motor ko. So, siguro gabi na si tatay mahina daw yung preno niya. So wala naman nangyaring masama. So okay naman yung motor ko. Wala naman nangyari. So ayun, bumili na rin ako ng sting para mawala yung antok ko. So kanina baka pikit-pikit yung mata ko. Ayun. So mamaya na lang ulit. Let's go. Ayun, stop over muna tayo. So dito na ako sa may pinaka highway papuntang Nueva Ecija. So sa gas station lang ako. Bali stop over lang ako para hindi ako antukin sa biyahe. So ito yung gasoline station. Hindi ko alam kung nasa Cabanatuan na ba ako or lagpas na ng Cabanatuan. So mamaya pabiyahe tayo ulit para diretso na. So stop over lang tayo para hindi tayo antukin sa biyahe. So madaling araw tayo umalis, mga alauna. Yun, tapos mamaya na lang pahinga lang mamaya papahinga lang ako sa gulit. Let's go. So what's up sa inyo mga chong? So andito na ako ngayon sa maligayang pagdating San Miguel, Bulacan. Nasa San Miguel, Bulacan na ako. So huminto lang ako dito kasi nakita ko na yung pinaka-arko ng San Miguel, Bulacan. So hindi tayo makapag-picture tayo, hindi tayo makapagpa-picture dito kasi madilim. So gusto ko sana magpa-picture, mas maganda sana kung maliwanag. Pero try pa rin natin. Pa-picture lang ako. Okay? Let's go. So what's up sa inyo mga chong? Dito na ako sa Nueva Ecija. Ayan, di ko alam kung nakikita nyo. So nasa arko na ako ng Nueva Ecija. So ito ang pinaka-arko. Ayan. So dire-diretso na lang tayo ulit. So ilang kilometers pang dadaanan natin ay 107 kilometers pa. So nasa arko na tayo ng Nueva Ecija. So mas maganda yung maliwanag na yung panahon tsaka kalsada. Medyo nahihirapan din ako dito sa biyahe kasi nga hindi pantay yung mga daanan dito. So mamaya na lang ulit. Let's go. So what's up sa inyo mga chong? Nandito na ako sa Nueva Ecija, San Leonardo. Yung yung pinaka-arko ng San Leonardo. So binuksan ko na rin yung camera ko kasi umaga na. Naabutan na tayo ng bukang liwayway. So ang problema natin ngayon, wala tayong tubig. Tulad ng dati, naghahanap ulit tayo ng
water station. So medyo malayo po yung tatahakin natin. Nasa 97 kilometers pa. So andito tayo sa kabaan ng Maharlika Highway. So kanina di tayo masyadong nagmamadali kasi medyo gabi, saka yung lugar niya medyo hindi maganda yung kalsada pala. So yung kalsada niya ni medyo pantay, saka may ginagawang kalsada. So ngayon nakakapag-drive na tayo ng maayos kasi inumaga na tayo. So marami pa tayong dadaanan ng lugar kasi ilang kilometers pa, medyo malayo pa tayo. So ang ano lang natin, iisipin natin ngayon is maghahanap tayo ng water station para magkaroon tayo ng tubig, kasi bawal ng tubig to sa pupunta natin. So siguro dito na lang, mamaya na lang, let's go. So what's up sa inyo mga chong? So nasa kahabaan na ako ng Gapan City. So nagkape muna ako saglit para hindi ako antokin. So paunti-unti lang yung ano natin, yung pagbabiyahe natin. Hindi tayo nagmamadali, kasi kapag nagmadali tayo disgrasya, diba? So wala naman tayong hinahabol ng oras. So nag-iingat-ingat lang din ako kasi yung mga sasakyan dito medyo malalaki, mga dumadaan. So mamaya na lang ulit, let's go. So what's up sa inyo mga chong? So marami ngayong riders dito. Hindi ko alam, siguro punta dito yung mga tumatambay dito ng mga ibang riders. So papunta rin yata sila sa Gabaldon. Marami sila yun. Napahinto lang kasi ako kasi miss lang din ako. Kaya ang dami nila oh. Tayo solo race lang tayo. So tingnan natin kung paano papunta dito sa papuntang Gabaldon. Alam ko papasok na ito ng Gabaldon eh. So wala pa tayong nahanapan na water station kasi wala pa tayong tubig. So mamaya na lang siguro, let's go. So what's up sa inyo mga chong? So andito na ako ngayon sa kahabaan ng Santa Rosa Bypass Road. Ayun, medyo ano na dito, wala na masyadong sasakyan. So hindi tulad sa mga dinadaanan ko kanina puro sasakyan siya. So hindi ko pa alam kung anong lugar na to, pero maganda rin yung lugar niya. Nakakaano, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap magmotor. Ang sarap magano. Ang sarap sa pakiramdam na nakakapunta ka sa itong lugar na payapa. So ayun, kanina dun sa mega station, maraming mga riders dun. So isang grupo sila. So ayun, wala pa rin tayo nahanapan na water station. Siguro plano ko na lang siguro, kung meron tong tubig na mahihingan doon sa pupunta natin, hingi na lang siguro tayo. So sa mga pupunta dito sa lugar na to, good luck. Saka alam ko masaya kayo sa itong lugar na pinupuntahan nyo. So lalo na ako, syempre
thank you pa rin kay Lord na nakapunta tayo ng mapayapa at maayos. Nag-iingat-ingat tayo. So bago tayo pumunta dito syempre muntik na tayo madisgrasya. Buti na lang si tatay yung pagpreno niya hindi masyadong mabilis. So lumikit lang sa motor ko, tapos nahirapan siguro siya sa pagpreno kasi yung preno niya medyo hindi na masyadong maigpit. So sa mga nakapunta na dito sa lugar na to sa Nueva Ecija, ayun, napakaganda ng lugar na to. Syempre ito yung lugar na hindi natin makakalimutan sa pupuntahan natin. So ito, na-unlock na natin yung pinaka pupuntahan natin. So marami na tayong napupuntang lugar na na-unlock na natin. So ayun, ang masasabi ko lang, thank you kay Lord na nakapunta ako dito sa lugar na to at payapa yung lugar. So saka hindi natin kakalimutan na laging magdasal. At sabi ko nga sa vlog ko lagi, laging mag-iingat at doon lang tayo sa gitna ng buhay. Lagi tayo maging masaya. So ayun, napakasarap sa pakiramdam pag itong umaga. So ingat-ingat lang dati tayo ulit, bye-bye ulit. And road to Gabaldon, doon na tayo pupunta ngayon. Titignan natin yung lugar. Okay, let's go, let's go. Nangangawit na kasi ako, pahinga lang ako saglit. So medyo malapit na tayo sa pupunta natin. 73 kilometers na lang papunta doon. Medyo malayo pa. Ngayon ulit, let's go. So what's up sa inyo mga chong? So update lang sa pinuntahan nating lugar. So nakakuha na rin tayo ng tubig, and kasi nakadaan na tayo ng water station. So ito yung lugar ng I Love Nueva Ecija. Ito yung provincial ng capital of Nueva Ecija. So let's go. Nag-update lang ako. Medyo mahaba-haba kasi yung biyahe. So tumagal yung biyahe ko kasi hinto biyahe ako, hinto biyahe.
So let's go na lang. So what's up sa inyo mga chong? So eto, nakikita ko na yung mga kagandahan ng kabutukan dito sa Nueva Ecija. So andito na tayo sa kahabaan ng Gabaldon Road. So nasa Laur na tayo, Laur. Andito na tayo sa may arko ng Laur. So medyo malayo to. Ang nangyari lang kasi sa akin medyo pahinga. So inaalam din natin yung lugar kung saan papunta. So hindi ko rin kasi alam kanina na sa Raft Road ako dumadaan kanina Tapos siguro ang ginawa ni Google sinorkat na lang tayo. So nandito tayo sa kahabaan ng Gabaldon Road sa Laur. So payapa yung lugar dito. So probinsya yung lugar. So eto, hindi natin inaasahan na ganito kaganda yung lugar na to, saka payapa. So saka hindi tayo nagmamadali kasi kaya umabot tayo ng mga ilang oras. Mabagal kasi yung takbo natin. So yung takbo ko kasi parang malumanay lang, takbong pogi lang. So dire-diretso pa rin ako para malaman ko kung nasan na yung Gabaldon na signage, para doon tayo magpa-picture. So update na lang siguro sa mga dadaanan kong lugar. So ito yung kagandahan ng ng lugar na kabuntukan. So puro palayan yung mga nakikita ko dito sa kapaligiran ko. So ayun, update lang mamaya. So biyahe muna. Mas okay na hindi tayo nagmamadali kasi ayaw natin madisgrasya. So hanggang dito lang muna. Let's go. What's up sa inyo mga chong? So nandito na ngayon ako sa lugar ng kahabaan ng Junction Tablang, Junction Tablang, Gabaldon. So ito yung nakita nating lugar na river. So ang ganda niya, sobra. Sulit yung pagpunta dito sa Nueva Ecija. So medyo malayo pero sulit. Pero hindi pa tayo nakakarating doon sa pinaka signage ng Gabaldon. So nag-ano lang ako, nag-stop over lang ako, and ride ulit tayo. Let's go. So what's up sa inyo mga chong? So nandito na pala ako sa lugar ng signage ng Gabaldon. So may mga nagpa-picture dito, may mga tumitigil na sasakyan. So pa-picture lang din tayo. Yeah. Ayun, may mga picture lang din. Nasa lugar na tayo ng Gabaldon.
So ayan, ganda ng kapaligiran dito. Kala ko malayo pa tayo sa lugar ng Saintis ng Cabaldon. So makikita yung mga malaking mga bundok. So picture lang tayo. Signage lang. Sila yung mga ganyan. Bahala na kung sino makuha. Let's go. So nakapagpa-picture na tayo sa lugar ng Saintis ng Cabaldon. So first time natin nakapunta dito. So let's go. Puntahan na natin yung Pacific View Deck. Let's go, let's go. So what's up sa inyo mga chong? So picture din kaya ako. Naiingit ako dun So papunta na tayo sa lugar ng Pacific View Deck. So pakita tayo dun. So binuksan ko na yung isang camera ko para makita na naman yung harap saka likod. So diretso na tayo doon. So nakapagpa-picture na din tayo sa sa Saintis ng Cabaldon. So marami nagpa-picture doon. So ayun nga, update lang. So ilang kilometers na lang ang pupuntahan natin is 36 kilometers papunta doon sa Pacific View Deck. So maganda yung lugar, payapa. So ito yung lugar na mapupuntahan natin na nakakawala ng problema. Pero alam ko naman ang problema bumabalik din, naiisip din natin. Siyempre kailangan na panandalian lang din yung mga problema, ipang sa tabi ba. So sa buhay kasi natin, na lagi kong sinasabi na paulit-ulit tayo na maging masaya lang. So alam ko naman sa sarili ko na hindi madali ang ginagawa ng mga gayitong pagbablog. So mahirap din. So pupunta mo ng lugar talaga na gusto mong puntahan na mapakita sa ibang tao para alam din nila kung ano yung kagandahan ng lugar na pinupuntahan natin. So ito ang Cabaldon ay isa sa mga dinadayo rin ng mga nagpupunta dito. So yung mga galing sa mga rides, yun, doon sila nagpupunta sa Nueva Ecija. So
mahirap ang biyahe kasi kanina pa ako sa biyahe. So yung biyahe ko kanina alauna, umalis ako ng bahay alauna, mga 1:30 yata yun, umaga alas 2. So ngayon anong oras na? Alas 9 na. So kasi ang nangyari sa akin, kada pahinga ko hinto pahinga. So kaya umaba yung oras natin. So pagdating naman siguro natin doon sa Pacific View Deck, magpapahinga tayo. Tapos kakain tayo ng tanghalian. So sana makapag enjoy tayo doon. Saka napakaganda yung lugar. So sa mga hindi nakakaalam, ang gamit kong motor ay si Honda Click version 3. Yun, ang tawag ko dito si B3. Yun. And sa mga gustong pumunta, dito lang yan sa Nueva Ecija, Gabaldon, or pupuntahan nyo yung Pacific View Deck. So first time natin dito sa lugar na to, at hindi kayo magsisisi sa ganitong lugar. Marami na nagpupunta dito, mga galing ibang lugar, galing Manila, Quezon City, diba? Iba-iba rin. So lagi natin tandaan na laging mag-iingat, lalo na saka wag kayong babiyahe pag gabi. Mahirap pala yung daanan dito pag gabi. So kailangan bukas, hindi, sa susunod na pag-uwi natin hindi na tayo magpapagabi. So para makita natin yung daan, kasi yung mga lugar dito na daanan hindi medyo pantay. Tapos kung saan ka pa dinadala ni Google, hindi mo namalayan, nasa rough road ka na. So ayun, magkikita lang sa akin, and good luck. Sana wala lang sa ating mangyari masama. So nasa kabaan pa rin tayo ng Gabaldon Road, Dingalan. So dire-diretso lang tayo, and punta na natin yung Pacific View Deck. Let's go. What's up sa inyo mga chong? So malapit na tayo sa Pacific View Deck.
So tabi muna na tayo kasi nakakita ko ng spot na ang ganda ng lugar. Ayan o, purong dagat talaga. So tignan natin. Ayan o, ganda. Purong dagat eh. First time makakita ng ganitong lugar. So medyo umaambon dito, saka mahangin kasi nasa taas tayo ng bundok. So doon na tayo siguro magpicture sa taas. And let's go. So what's up sa inyo mga chong. So nadaanan natin yung unang parang ano niya, pasyalan din. So view deck yata siya. Yun yung may hagdanan sa pataas. So yun yung nakita ko sa Facebook, pero hindi naman yun yung pupuntahan natin. So yung nakita ko lang yun sa Facebook. Yung mga nag-ano din doon, mga nagpipicture. So dati yung nakita ko yun, may mga may isa ring riders na pinatigil sila dyan kasi ang sabi daw ng ano dyan, ng tauhan dyan, sarado raw yung view deck, kasi view deck. Pero yung sinubukan nila na makyat, bukas pala, di ba? Parang ayaw nilang paakatin dito sa ano eh, di ba? So ayun nga, ayun yung pangunahin natin na pupuntahan, yung Pacific View Deck, kasi yun talaga yung pinaka ano natin, destination natin na pupuntahan talaga natin. Pero siguro mamaya pag uwi na lang siguro tingnan natin yun, kung ano yung kagandahan doon sa lugar na yun. So malapit na rin naman ako sa pinaka destination natin, sa Pacific View Deck. So medyo matarik na tong lugar na to, buntok na talaga. So makikita natin mamaya yung lugar na puro dagat. Saka hindi ko lang alam kasi medyo mahangin, saka medyo maambon, kung kakayanan ba na mag-tent tayo doon, kung papayagan ba tayo mag-tent. Yun lang, yun nasa isip ko eh, kasi mahangin eh, kasi mag-overnight tayo doon. Yun nasa isip ko, sana makapag-overnight para doon na tayo matulog. Saka hindi siya ngayong ano eh, hindi maganda yung panahon dito, so makulimlim saka mahangin. Pero tatanong natin doon sa pinaka ano natin doon, yung tauhan doon, kung pwedeng mag overnight. Diretso lang natin to, hindi ko napapatayin yung camera para makita nyo yung lugar, ang kagandahan ng lugar. Diretso lang, let's go. Dagat na.
tayo. Hangin. Dito yung Pacific View Deck. Opo, dito na yung parking. Pwede rin po dyan, pwede rin dyan. Kaya sir, pagpapasok po tayo, kayo na po ba? Oo, ako lang mag-isa eh. Meron po tayong tour guide tsaka entrance. Magkano yun? 300 po kami. Bali 350. 350. Okay. Tapos, doon ako magpapark. Pwede naman po kayong idalihan doon sa parking, kaya lang po maputik. Ay, putik. Opo, pwede po maglakad kayo o kaya sumakay kayo po 25 isa. Ah, okay. Kasi may dala akong mga gamit eh. Sige po. Bali, ang mangyayari, dito ako magpapark. Opo, tapos sasakay na lang po kayo ng Tricycle. Okay. Bigyan! Ito po yung magiging tour guide niyo po. Ah, okay. Isa lang po sir. Ano daw, sasakay ng tricycle, tulungan mo na lang po sir, may gamit daw si sir. Okay, ako. Park muna ako. Yan. Nadalang babae. Yung tour guide niya. Tour guide natin. Hindi natin i-spec yan. Ayan, papatayin muna natin itong itong cellphone. Ay, camera. Mag-overnight kayo sir? So, what's up sa inyo mga chong? So, ayun, umangkas na ako sa tricycle. Nagpatid na ako dun sa may pinaka destinasyon, dun sa pinaka Pacific View Deck. So, ang nangyari dyan, napaka rough road, saka maputik yung lugar dahil sa nag-uulan, nag-aambon, kaya medyo maputik yung lugar. So, ayun, may mga dala kasi rin akong gamit, kaya nag-tricycle na lang ako na packet dun. So, yun nga, nag-decision na lang ako na magpacket kasi nga dahil sa mga dala kong gamit. So, yun, binidyohan ko na yung pag-akyat dun. So, nakikita nyo na maputik talaga sa mabasa. Ayan. Ito nga sinabi ng tour guide dun na nakausap ko kanina, maputik daw kaya mahirap daw akyatin yung lugar na yan, saka madulas. Kaya naisipan ko lang na yun, mag-tricycle lang kaysa magkaroon ako ng disgrasya, saka hindi magka-problema ang motor na dala-dala ko. So ayun, inintay ko lang na makarating na ako dun sa destinasyon, at ayun, hintayin ko na lang siguro. What's up sa inyo mga chong? So, nandito na ako sa Pacific View Deck. So, yun lang, medyo ang hindi nakagandahan dito umaambon. So, dahil sa hindi maganda yung panahon, ang alam ko dahil nasa dagat siguro yun, kaya nag-ano siya, umaano yung ulan. So, ayan, punta tayo dito sa punta tayo dito. Ayun, okay tayo dito sa view deck. So
medyo nahirapan ako sa pagpunta dito dahil nga sa hindi maganda yung daan papunta dito. So ang kagandahan lang pagdating mo dito ang ganda ng paligid, nakakawala ng stress. So yung mga dagat saka yung medyo malabo na kasi yung ano niya, yung ulan niya medyo hindi masyado nang makapal yung ulan. So maganda dito yung view dito. Okay siya, hindi nakakasama sa inyo. So ayun lang, ang problema lang kasi umaambon-ambon. So ang mangyayari sa akin dito mag-overnight ako, tapos chinat ako ng kaibigan ko na sabi daw niya pupunta raw siya dito, pero sana pumunta. So ayun, tapos kanina merong isang tour guide na medyo bata pa, mga 19 years old. So siya yung tour guide ko kanina. So makwento siya yung bata, madaldal din. So pagpupunta kayo dito sa Pacific View Deck, so meron kayong tour guide na babayaran. Tapos kapag meron kayong dalang tent, babayaran mo rin yun. So babayaran mo yung guide sa pitch tent. So meron silang entrance na papunta dito. Meron dun sa unahan entrance. So hindi naman kamahalan, medyo lugar lang talaga, pero yung lugar nito ay maganda. Tapos ang problema lang nga yung umuulan. So pakita ko sa inyo yung tirahan ko ng tent. Yan yung tent ko. Tapos ito, bali hindi pa ako kumakain. Nawala kasi yung gutom ko dahil sa ganda ng lugar. So pag pumunta kayo dito, merong magsusundo sa inyong tour guide, and hindi siya pwedeng ipasok yung motor dahil nga sa maputik. Ang mangyayari merong tricycle na papasok sa loob. So okay siya, nakakadaan siya sa mga putikan. So dito muna ako, magmumuni-muni muna ako, saka mamaya kakain din ako. Let's go. What's up sa inyo mga chong? So ngayon naisipan ko na magluto na. So medyo nagugutom na rin ako. So yun lang kapangitan dito, umuulan. So hindi natin mapipigilan yung panahon. So magluluto lang ako ng kakainin ko. Let's go. What's up sa inyo mga chong? So gabi na dito sa Pacific View Deck. So nag-decision ako dito na mag overnight, and pagpabukas ko na natin yung pag-vlog ko kasi nga medyo paiba kasi yung dito yung klima. Minsan titigil, minsan lalakas ang hangin, minsan lumalakas yung yung ulan. So hindi ako makapag-vlog ng maayos, pero yung pinaka ocean niya napakaganda pa rin kahit gabi. So ayun, basta ayun lang muna gagawin ko muna, is magluluto na lang muna ako, tapos mamaya matutulog na rin ako. So kahit papaano kanina naka-idip naman ako kahit papaano, kasi
puwet ako yung nagdadrive, pero kaya pa naman. So ayun mga chong, bukas na lang siguro ang pinaka last vlog ko bukas. Bukas magbi-video ulit ako. Pinaka last ko na yun. Okay? Sige, mamaya na lang. Let's go. Ayun. So bago ang lahat, magluluto muna ako. So medyo tumigil na yung ulan, pero mahangin pa rin. So hindi ko rin alam kung anong gagawin ko, kasi nga parang naiinis ako kasi hindi maganda yung panahon dito sa Pacific Blue Deck sa Dingalan. So hindi ako makapag-focus sa pagbablog ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So bukas siguro ang gagawin ko na lang ay papakita ko sa inyo yung buong lugar ng Pacific Blue Deck. So yun lang. Siguro bukas na lang, and papakita ko na lahat ng mga i-vlog ko bukas. Okay, let's go. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit. What's up sa inyo mga chong? So nandito pa rin ako sa Pacific Blue Deck sa Dingalan. So ang nangyari kasi medyo hindi ako makapag-vlog ng maayos. Kasi ang lakas ng ulan, di tumitigil. Kumbaga ang nangyayari, pabugso, tila. Kaya pawala-wala. Kaya yun, ginawa ko na lang, ililuto na lang ulit ako. And magano lang ako, inom lang ako ng gatas kasi medyo malamig. Ngayon guys, mamaya na lang ulit. Let's go. What's up sa inyo mga chong? Ito, ang oras natin ay 6 AM in the morning. So ngayon yung paligid isa alamado na, pero ang problema medyo malamig. Sobrang lamig dito sa area na to. So kagabi problema umuulan. So ang hindi nakagandahan dito kapag umuulan, medyo hindi ka makapag-vlog ng maayos. Tapos pag umuulan naman, medyo yung sa tent ko medyo may mga tumutulo-tulo. So okay naman, pero hindi naman masyadong hindi naman masyadong tumutulo yung loob, pero may mga konting may pumapasok ng tubig. So hindi maganda na pag umuulan dito. Pinaka-recommend ko lang dito is maganda dapat yung araw, saka kahit mahangin okay lang. Tapos kapag umuulan naman ayun yung pinaka hindi ko nire-recommend na mag-tent kayo dito. Mag-rent na lang kayo ng yung parang kubo nila. Uupahan nyo na lang yun. Para yun, kapag mag-tent kasi kayo, ang problema mahangin.
Tapos nararamdaman mo yung ulan, pero hindi mo naman masabi na yung yung tubig ipapasok sa loob. Pero hindi ko alam ko wala naman butas yung tent ko pero pinapasukan ng tubig. So ayun nga, ayun nga, kalmado yung panahon ngayon. Tapos medyo mahangin sa malamig. So dito tayo. So diba, ang ngayon lang kasi problema, malamig. Sobrang lamig dito. Saka mahangin. Nalong na kagabi, kaninang madaling araw. Sobrang lamig. So ngayon bala ko sana umuwi ng mga mga tanghali, mga ganon. Parang gusto ko nang umuwi ng mga umaga. Ayan. So parang hindi ko talaga ni-recommend na mag-tent dito pag ito ang panahon. Maganda ang panahon pag mainit ang panahon. Mas okay mag-tent dito. Tapos pakita ko sa inyo ulit yung lugar dito sa Pacific View Deck. So let's go. Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been a month since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. I admit that I ignored it. You deserve to be loved. You deserve to be loved. You deserve to be Struggling 'cause I'm all you have. You should know that it's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. It's alright to be scared of being lonely. Don't you know that you deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be loved. You deserve to be loved. So, what's up sa inyo mga chong? So, ayun mga chong, siguro dito ako natatapusin ang aking vlog. So,
Maraming salamat sa panonood ninyo. Sa mga kung sa kapamilya o kapatid, laging tandaan na laging magmahalan at huwag magkasakitan. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pumunta kayo sa aking channel. Okay? Alright? Rock and roll. Peace out.